Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective and a collective reading. The Chariot and Knight of Wands. Pasugod, buo ang loob, courageous, passionate, fiery, on fire, to take action, to do something, to take action, to make a move, and you're also positive and so driven, and you know what you want, you know what you're pursuing, ganon, and hindi ka nagpapa-hold back. Para ba nagiging reckless ka, pero with this Knight of Wands, pero you really want to take action, you really desire to have that, or to go where you're going. Kung ano man yung gagawin mo na to, talagang strong yung desire mo na makuha yan o mapuntahan yan, o ang mag-take ka ng action sa tao na yan or situation or place, kung ano man yan. Ano pa ang ini-embody mong energy? Pure yung intention mo eh. So, kung ano man yung actionan mo, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung pinupursue mo, you're so driven and pure. Hindi masama yung intention mo. You want, parang you want to offer something, pwedeng a cup of love kasi it's a cup, or change, pagbabago, or change sa buhay ng person mo, ng ibang tao. Pwede rin kasi may transformation, may butterfly, and or you want uh, to offer help, pwedeng food or kung ano man to yung gusto mong i-offer, pwedeng cup of love or anything, pwedeng tulong yung gusto mong i-offer, and pwedeng transformation sa buhay ng isang tao, maraming tao na magbago yung buhay nila, o pwedeng sa person mo, yung buhay ng person mo magbago, mag-transform, ganyan, or kung sino man yung offeran mo niyan, na malaki ang magbago sa situation ng buhay niya, sa situation ng buhay nila, ganun ba? There's a butterfly eh. And also, bukas yung third eye. Ano pa ang ini-embody mong energy? Union. Are you ready for a union with this union card here? Are you ready for a union? No. You're in a union now. You're in a union. Hindi. There is a union. There is a union here. Ano to? Kung hindi ka man ready for a union, yan ang meaning nun. Hindi nga ganun ang meaning nun. May mangyayaring union. Hindi. Hindi sa ganun na may mangyayaring union. There is a union. You desire for a union. Talagang dinidesire mo na magkaroon ng union sa inyo ng person mo. Yes. Yan. Sa inyo ng person mo na mukhang defensive pa. Or kung hindi man yung energy niya to, maaaring may humaharang. You really desire. Ano to, may humaharang ba sa connection nyo sa inyong dalawa? Na may-unite kayo? May humaharang? May humadlang? May humaharang si Emperor.
Actually, palang pa yan, pero sure, upright yun. Ah, pero clarification lang naman to eh. Yun ang dinidesire mo, magkaroon ng union sa inyo ng person mo. It's your desire na magkaroon ng union sa inyo. And you're desiring for a union, a transformation sa buhay mo, sa buhay ninyo ng person mo, na magkaroon ng pagbabago sa situation ng buhay mo, situation ninyo, ganun. Na magkaroon na ng union sa inyo. Siyempre, pag nagkaroon ng union sa inyo, malaki yung magbago sa buhay ninyo, di ba? Magiging masaya kayo together, madami mag-improve, you will be happy. Siyempre, dinidesire mo yung person na yan, talagang magiging masaya ka talaga pag kasama mo na yan. Kasi, dinidesire mo nga eh, di ba? Gustong-gusto mo siya na makasama. Mukhang may offer ka pa sa kanya. Malaking pagbabago sa buhay niya, situation ng buhay niya. Ano yung offer mo sa person mo na yan? Sa person mo yan na i-offer mo sa kanya? Hindi. Hindi sa person mo. Kundi, sa maraming tao, may offer ka. Maaring matulungin ka lang. Energy mo pa lang to. Maaring matulungin ka. Matulungin. At, you offer helping hand. And, yung magbago yung ibang tao, o pwedeng tulong din yung offer mo na yan, na malaki yung, malaking tulong sa kanila yon, o malaki yung magbago sa buhay nila dahil sa tulong mo, kahit pa-advice lang, or pwede din kung nagbibigay ka ng material. Pero, pwede din na yung words na nakaka-comfort, no? Mga ganon, lalo kung may problema yung tao, ganon. Ano pa? Yun yung body mo, energy ngayon. Balance yung emotion mo, stable, and you feel relaxed. Makikita yun sa'yo. Relaxed yung emotion mo, calm, and stable talaga. You look powerful, and may authority talaga. Yan, may authority ka. Makikita yun sa'yo kasi may control ka sa emotion mo eh. Stable yung emotion mo. You look powerful, respectable, and may authority. Ayan. Many people respect you right now. Yes. At pag-grow ng pag-grow, yung mga tao nagre-respeto sa'yo. Because of your personality. Because of this, stable yung emotion mo. Hindi yung emotion mo ang nagkukontrol sa'yo. Kontrolado mo yung emotion mo. You handle your emotion well. Ganon. And balance, stable. And may puso ka kasi may heart dito, no? And you are fair, no? Fair kasi balance eh. And as well as ano ka as a person, faith, meron kang faith. May pananampalataya ka. O malakas yung faith mo, malakas yung pananampalataya mo around this time. Ayan, no? Ano yan? Yan ang inimbody mong energy ngayon eh. Yan yung energy mo ngayon. Faith, may faith ka. May pananampalataya. So, you can make a mountain move, no? Dahil sa faith mo. Dahil sa pananampalataya mo, dahil meron kang faith. Ganun daw yun eh. Pag may faith ka, na kahit kasing laki ng mustard seed, ay mapapagalaw mo yung bundok. Sabi ni Jesus Christ.
Nasa Biblia yan eh. And, basta napanood ko yan sa movie nung tuwing pagkabanhaw. Sabado de Gloria. Tuwing pinapalabas yun sa TV. Yung pagpako kay Jesus Christ sa cross. Yung mga pangangaral niya. Yung mga ganun ba, di ba? Kung napanood niyo yun. So, energy ng person na yan na dinidesire mo na magkaroon ng union sa inyo. 9 of Wheels. Malakas ang loob nito, guys. Na magsalita o sabihin yung naramdaman niya, yung feelings niya. Yung how in love he or she is. Ayan. Na open tong heart chakra niya, pink and green, and positive tong person na to. Sasabihin niya. Energy niya pa lang to. Maging outspoken o maging outspoken na tong person na to. Kung dati ay hindi siya outspoken, ngayon outspoken na tong person na to. Basta outspoken siya. And stable. Komportable na sabihin kung ano yung totoo. Roasters are outspoken. Yung mga roaster signs sa Chinese zodiac. Yung meaning niyan, yung mga ganun na pinanganak to sa roaster ay, kung ibase natin doon, ma-outspoken, honest, frank, like me. Mga direct. Yun nga lang, masakit minsan magsalita kasi direkta nga. Kasi outspoken. Kasi honest, masyadong honest. Ganun, guys. Ewan ko lang sa ibang rooster yan ha. Basta alam ko yung rooster, napaka-honest niyan. Yun nga lang, minsan makasakit ba ng damdamin ng iba. Syempre, pag tinamaan kasi yung iba ay masasaktan, no? Pero para sa akin, hindi masama ang maging honest. Nasa side pa nga ng light yan, basta honest ka eh. Pag sinungaling ka na sa side ng, gawain ng ni Satan yan eh. Ugali ni Satan yan, yung magsinungaling, di ba? So, alam na, pagka mahilig magsinungaling, alam na kung saan na side yan. So, para sa akin, walang masama na maging honest, no? At yung mga roaster ay frank. So, maging komportable na to na prangkahin ka kung ikaw man yung kausapin nito. Komportable na to at stable. Alam mo yung komportable and confident to na sabihin niya sa'yo kung ano yung naramdaman niya. Lalo at open ang kanyang heart chakra and positive pa to. With the color gold here, no? So, and yung niya, yung solar plexus chakra and root chakra niya, sacral chakra, may orange din, no? And meron pang red din dito, root chakra niya and black are open. Yung white, yung crown chakra niya is open din, no? Pure din yung intention nito, sasabihin niya. Or hindi balak man lang kasi merong white, hint ng white. So, ganun. Kilala ka na ba niyan? Yung 9 of Wheels na yan? Yan ang dinidesire mo. Magkakaroon ng union sa inyo. Upright pa yan. Yes. Actually, nabangga pa pero okay na yan. Oo, kilala ka niyan. Kaya dinidesire mo yan eh. Na magkaroon ng union sa inyo na matindi yung mo. Ibig sabihin magkakilala na talaga kayo niyan. Hindi lang basta-basta na kilala ka niyan sa picture. Mari magkakilala na talaga kayong dalawa o baka nagkaroon na din ng connection sa inyong dalawa ng person na yan. So, or relationship, maybe relationship or connection, magkakilala na kayo niyan. Kaya nga dinidesire mo, matindi yung desire mo na to be with that person. And
Ano yung hinihiling mong mag-grant? Tingnan natin. Ana mag-take ng risk o ang mag-take ng a leap of faith or ang mag-take ng risk na maging fearless na sino? Itong si Nine of Wheels na yan, na person mo? Yeah? Oo daw? Yan ang matutupad na wish mo. Ang mag-take siya ng risk sa'yo, ang mag-take na ng a leap of faith na maging fearless na siya. Na wala na siyang pakialam, sasabihin ng iba, kung mag-take man siya ng risk sa'yo, kung i-pursue ka niya, kung suyuin ka niya ng suyuin, di ba? Na wala siyang pakialam sa komento, sa isipin, o sabihin ng iba. No, na wala siyang kinakatakutan na. Or wala na siyang wala nang magpapa-hold back sa kanya. Wala nang dahilan pa para pigilan yung sarili niya na sabihin sa'yo kung ano yung gusto niyang sabihin. Ayan. Mukhang sa'yo to maging maging outspoken na komportable at confident siya and positive sa sasabihin niya sa'yo. Ayan. Ano yung feelings ngayon ng person na to na si Nine of Wheels sa'yo? Anong feelings yun sa'yo? Ni Nine of Wheels na yan na person. Upright na yung temperance na yan. Let's see. In reverse yung temperance na to. Kasi palang pa yan eh. And the King of Swords. Well. Dinidesire niya na din na makausap ka. Na mawala na yung hindi kayo nag-uusap. Yung nag-ghostingan kayo. O kung ginusting ka niyan, feel na niyang makipag-usap sa'yo. Na lumabas na siya sa comfort zone niya. Sa shell niya. Para kausapin ka, para sabihin sa'yo. Kung kinip naman yung feelings niya sa'yo, kung hindi niya nasabi yan ng matagal, kung hindi niya nasabi yan sa'yo, kung hindi nakipag-usap yan sa'yo, kung hindi niya na-express how he or she feels about you, ay sasabihin niya na. Talagang alam niyong driven na siya and willing and nagiging positive and nagiging matapang na siya na sabihin yun sa'yo kasi hindi niya na din mapigilan pa yung sabihin sa'yo, yung iparamdam sa'yo kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo at kung ano yung feelings niya sa'yo, kung ano yung nais niya. More on sabihin niya sa'yo. More on basta sasabihin niya sa'yo kasi di ba yung rooster more on siya, pagka-talkative. So maging talkative na yan sa feelings niya sa'yo kahit kinip naman niya noon. Ilalabas niya na yan. Sabihin niya na yan sa'yo. Maging expressive na yan siya. Yung iba naiirita sa mga rooster signs kasi ma-expressive. Sabi talkative. Pero ako hindi naman ako ganun ka-talkative. Hindi naman ako talkative. Ano lang. Honest. Yun ang masabi ko kasi sa ibang tao hindi naman talaga ako yung makwento yung chismusa. Hindi. Ganun. Ewan ko ba. Basta ganun. Basta kasi candid din yung rooster eh. Yung mga rooster kadalasan. Depende din kasi sa combination yan guys eh. That's why. Meron din yung mga talkative talaga na madaldal. Alam niyo yung mga talkative, madaldal, palakwento, machismis. Yan. Init. Wait lang. Kainit man. Hindi ako electric pan dito. Saan ko na yun? Ba matumbay. Pamira ko ba? Dan na.
gosh. And ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na si Nine of Wheels? Nine of Wheels. Upright ba yung the Empress? Uy, clarified by Six of Wands. Gusto niya magtagumpay na? Sa pag-invest sa'yo. Kasi, so upright to upright. It's upright yan, upright. Mapangasawa ka. Gusto niya magtagumpay sa pag-invest sa'yo. Para mapangasawa ka niya. Gusto niya magtagumpay na na maging asawa ka talaga. Oo, tama. Na mapasa kanya ka na, matali ka na sa kanya. Na mapangasawa ka niya. Oh, in short, gano'n. Oh, wala nang patumpik-tumpik pa. Oh, baka sabihin niya sa'yo, gusto ko itong mapangasawa. Magsama na tayo. Ganun yung mga taong direct eh. Hindi kagaya ng mga manipulative na. Dahil pasikot-sikot. Yung pa-cloudy din yung isip mo. Ganun, manipulahin ka niya. Ganun ang mga manipulative eh. Iba yung taong honest. Tapos yung mga manipulative, mahilig magsinungaling yan. O sa mga ganyan dyan, kung meron sa inyong ganyan, ay try nyo maging honest. Sa mga mahilig magsinungaling dyan, ng mga manipula, try nyo maging honest. Yung magpakatotoo na lang kasi ugali ng devil yan eh, yung manipulative at sinungaling. O yung gayahin yung devil. Kasi baka doon kayo mapunta sa kanya. Pag ginaya niya. Masama yun, yung magsinungaling ka at maging, yung manipula, yung maging manipulative. Yun. Kung ano yung totoo, yun lang. Well, hindi naman kailangan na manipulahin o i-deceive yung iba, di ba? O gagawa ng tricks para manipulahin yung utak ng iba, yung ganon. Yeah, that's manipulation. Basta manipulation, may halong kasinungalingan yan o puro kasinungalingan yung sinasabi ng taong manipulative. Mga ganon yun eh, maano sila, matricks, mga ganon. Manipulation. Alam niyo naman sila kung ano yung manipulation, kung ano yung manipulative na klase ng tao. So yan. Kaso lang, yung mga taong manipulative, yung hindi manipulative, baliktarin nila. Sabihin nila, yun ang manipulative. Kasi baluktot nga yan sila. Baluktot talaga yan sila. Kaya nga, yung tingin nila sa tama, ay mali. O kahit pa ang tingin nila dyan sa tama ay tama, ay baluktutin nila yan. Ang paniniwalaan nila, mali yan. Siyang mali. Di ba? Tapos, proud pa sila sa ginagawa nila. Ganun sila. Ang tingin nila sa mali ay tama. So, baluktot talaga sila. Kaya nga, ganyan nga ang ugali ng mga demonyo yung ugali ng mga devil eh. Masinungaling, manipulative, o di ba ganyan ang ginagawa nila sa mga tao din. O, mga trickster. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na si Nine of Wheels? Sometimes I stay awake thinking about you. Minsan daw ay nanatili siyang gising, kakaisip tungkol sa'yo. Nag-overthink yan sa'yo. Nag-imagine, mga ganun. Minsan hindi makatulog o late nang matulog ba dahil sa kakaisip sa'yo. Ayan. Talagang mukhang na-in-love siya sa'yo. O attracted na attracted itong si Nine of Wheels na person mo na yan sa'yo.
Pareho naman kayong dalawa na attracted sa isa't isa eh. Ano kaya ang next move ni Nine of Wheels sa'yo? Upright ba itong Two of Wands? Yes. And clarified by Lover's card. Magkakaroon ng union yan sa inyong dalawa kasi ipupursu ka niyan. Pupuntahan ka niyan, guys. Pupuntahan ka niyan. At sasabihin niya sa'yo, o baka sa phone, through phone, or chat, or message, call, ng mga gano'n. Saan man niya sabihin sa'yo yung totoo niyang feelings o yung mga gusto niya sabihin sa'yo. Maging outspoken niya, maging prangka yun eh. With the Nine of Wheels here. There will be a union. And possible this is a divinely guided kasi merong Lover's card na lumabas. Na yun na stuck sa inyo, maging stable na. Hindi na maging clouded yung isipan niya, hindi na siya ma-confuse. Or maybe this is your person na hindi na siya mapigilan or yung matenga ba na walang ginawang action. Instead, makapag-take na to ng action. Hindi na siya ma-stuck. Alam niya na kung anong gagawin niya. Talagang hindi na siya maging ganito na parang napigilan, ganun ba? Na stable na siya, secured. And structured kasi pentacle din naman yun eh. And grounded kasi pentacle din naman yan. Ano yung kasi gusto ko niya magpangasawa. So let's see. Ano ang buhay para I hear gusto niyang maging a good provider sa'yo. Yun ang goal niya. Ang mag-provide sa'yo. Yun ang goal niya, yung mag-provide sa'yo na maging a good provider sa'yo. Yun na nga. And ano ang gusto niyang buhay ni Nine of Wheels? Or provider of love, or hindi lang material charot. Affection. Na maging ano siya, yung reliable ba? Na partner mo, person mo, yung gano'n. And 10 of Hearts, dog. Gusto nyo mag-alaga kayo ng aso pag nagsama na kayo bilang mag-asawa kasi 10 of Hearts or 10 of Cups to sa ibang deck, no? Na yun na yung umpisa ninyong buhay. Magsama kayo, bubuo kayo ng pamilya nyo, at mag-alaga kayo ng aso. Ayan, na loyal na kayo sa isa't isa, na you can rely sa isa't isa bilang mag-partner, no? So, ano pa ang gusto niyong buhay kasama ka? Ano ang gustong buhay ni Nine of Wheels pa na kasama ka? Stork. Ang magkaanak talaga kayo, guys. Kung nakita nyo, may anak tong stork dito. O ang magka-baby kayo, Queen of Hearts. So, makabuo kayo ng baby. Dahil sa pagmamahalan ninyo. So, ganoon. Ano ang kahilingan sa'yo ni... wala pa. Pero okay naman to. Siguro understood na to. Kahilingan niya sa'yo. Ang maging outspoken ka. Ang
maging brave ka na sabihin mo. O mag-take ng action, na maging brave ka na mag-take ng action, na mag-umpisa kayo ng sa ganun ay makapag-umpisa pati kayo, no? Na maging prangka ka, sabihin mo din sa kanya kung ano yung tunay mong naramdaman, kung ano yung gusto mangyari sa inyo, ganun. Yun ang gusto niya, no? Yun ang hinihiling niya sa'yo. Na maging prangka ka, maging outspoken ka, kung ano yung gusto mangyari sa inyo, kung ano yung feelings mo sa kanya, mga ganun ba? At kung ano yung gusto ninyong umpisahan, kung ano yung gusto mong umpisahan ninyo, mga ganun ba? Kasi maging frank, honest, maging candid, hindi mo kailangan magtago-tago na. Hindi mo kailangan magsinungaling, no? Na kunwari, gusto mo siya makasama. So, you have to speak out. You have to tell that person na you want to start something stable, na gusto mong magsama kayo, gusto mong bubuo kayo ng pamilya, yan. Ganon. Ano bang hinahanap ng isang tao sa relationship? Kung bakit siya nakipagrelasyon, di yung magkaroon ng partner sa buhay, yung mag-lead sa pagsasama, ganun, na mag-asawa. Yung iba pinapatagal lang kasi hindi pa sila sure. Yung iba, pag hindi pa sila sure na magsama na, yung iba, ano lang, pansamantala lang nila, walang balak na magseryoso, that's why pinapatagal pa. Pero kung seryoso na talaga, nagsasama na agad yan, no? At nagpapakasal din, ganun lang yun. And yun, sa mga hindi pa pinapakasalan ng person nila, wag lang kayo ma-hurt. Na baka sabihin nyo kasi iba na o-offend ba. Kasi yung iba, clouded kasi isipan, sabihin nila. Masama pa ngayon sabihin na hindi seryoso ang taong hindi pinapakasalan yung person nila. Kasi yun ang isang sinyalis na hindi seryoso talaga ang tao pag hindi ka pinakasalan. Maliban na kung may kasal pa sa inyo na kailangan mo nang magpa-divorce. Kailangan mo nang magpa-annul, di ba? So ganoon. Kasi malaga yung kasal, lalo sa mag-partner, lalo kung may anak na kayo o magkaanak na kayo. Yung iba nga kahit wala pang anak eh, napapakasal eh. O, diba? O. Talaga yun. At pagkasal kasi may habol ka. Diba? Pero pag hindi kayo kasal, wala kang habol. Sa SS. sa ari-arian, kung mayroong mga ari-arian, no? Ay para ka ng sampid pag wala kang pag walang kasal, no? Pag hindi kayo kasal ay wala, parang wala. Parang dumikit ka lang, ganun. And yung isipin ng ibang tao sa iyo na ang baba mo kasi hindi ka pinakasalan, hanggang lang, ganun, sama lang, hindi legal, di ba? Pero ngayon parang uso na yung walang kasal-kasal sa panahon ngayon. Nung una yun na mahalaga yung makasal at pagchismisan ka ng tao kung hindi kayo magpakasal nung unang panahon. Ewan ko lang ngayon kasi iba na yung generation ngayon eh. Masyadong liberated na. So, ano bang gusto ng person mo to? Na si Nine of Wheels, magpakasal kayo agad pag nagsama kayo? Hindi. Hindi naman. Ano yun? Anong gusto niya? Magsama lang kayo agad? Oo. Yun ang gusto niya. Magsama lang kayo agad. So, kahit na matagalan pa yung kasal, ganon? Hindi naman. Hindi naman sa matagalan. Pero, hindi naman kasi agad-agad ma-process yung papers, diba? Hindi naman kasi agad-agad. Kailangan nyo pang siyempre, kailangan nyo munang namnamin, enjoy yung time nyo together, no? Hindi naman sa patagalin pa, no? Pero anong gusto niya
magpakasal talaga kayo. Ang importante, magpakasal talaga kayo, ganun. Oo, na magtagumpay, na makasal talaga kayo. Yun ang importante, na makasal talaga kayo. Yun ang gusto niya. When it comes sa mga shooters o sa mga nagkakagusto sa'yo, madami ba? Hindi marami. Siguro may iilan lang yan no, na nagkakagusto sa'yo. Madami bang, hindi. May person pa bang iba na mag-reach out sa'yo? Meron pa. So, yan. Ipagpipilian ka. So, ito na lamang guys for collective reading.